unang panahon, may isang binatang maamo ang mukha na nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa kanilang probinsya. Siya ay mabait, matalino at higit sa lahat, matangkad. Teka, pasensya. Gwapo lang pala. Anong sabi mo? Malamig. Malamig ba? Oo. Mas malamig nung hindi ka niya mahal? May option ba rito kung paano takpan yung bunganga ng tagapagsalaysay? Hay nako, ako na lang nga. Katulad ng aming sinalaysay kanina, ang binata ay kilala bilang pantasya ng bayan. Sa kanyang makisig na tindig, halos lahat ng kababaihan ay naaakit. Payapa ang kanyang buhay. Mga araw ay naging pangkaraniwan na lamang sa kanya. Isang hapon, inutusan siya ng kanyang mga kagrupo upang magtapon ng basura mula sa kanyang silid-aralan. Lumabas siya na may mausisang pag-iisip. Sino nga kaya ang tinutukoy? May isang babaeng lumapit. Isang mestisang babae. Mahaba ang buhok, tuwid, makintab at itim na itim ang buhok. Napakaganda niya. Parang anghel. Sa buong buhay ng binata, sa paaralang iyon, ngayon lamang siya nakakita at nakasilayan ng ganitong kagandahan. Ibang-iba sa kanyang nakikita at sa babae lang na iyon, tumibok ang kanyang pusong nakapin. Mula noon, napadalas ang pagkikita nilang dalawa. Madalas silang magkasama sa kantin, sa silid-aklatan, o sa upuan kung saan sila lang ang umupo. Simula nang makilala niya ang dalaga, bihira na siyang lapitan ng ibang babae. Akala siguro ng lahat magkasintahan na sila. Tuwing may babaeng kausap ang binata, nagseselos ang dalaga. Anong sabi mo? Sa akin ka lang. Napansin niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Lumamig at parang dumidilim ang paligid. Lumingon ito sa paligid nito at wala ng mga tao. Sa akin ka lang. Pre, gising. Okay ka lang? Tanong ng chinito niyang kaklase. Sabi ko, magtapon ka ng basura. Bakit ka natutulog dito sa silid-aklatan? Saan na ba yung pinapatapon ko ng basura? Sariwa pa ang kanyang alaala at alam niya sa sarili niya na hindi lamang ito pananginip. Naramdaman niya ang lahat na para bang nangyari ito sa totoong buhay. Alam mo ba ang nakakapanindig balahibo ng storya niya? Sabi nila, nagbigti raw ito sa puno. Yung punong katabi ng silid-aralan natin. Tapos, alam mo ang dahilan? Selos. Malinaw na malinaw niyang kwento sa kanyang kaklase. Biglang may rinig siyang bulong. Sa akin ka lang.